May usan na. Ito ba? Baba. Ayun, baka identity. Aking tala sa gabing madilim, ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sa hirap man o sa saya ay May usan na. Ito ba? Baba. Ayun, baka identity. Ay, grabe talaga nangyayari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan unang-unang pinakita dito is itong hang si Moira. And yes guys, talagang pinaghahanap na ito, no? At actually itong hang si Moira is alam niya na yung totoo na hinahanap na siya ng mga polis at ng mga tanyag. Actually naiwan pa nga siya dun sa Apex, no? At nakita pa nga ni Eric, at buti na lang itong si Eric is hindi ganong bad trip dito kay Moira, kaya nakatakas pa ito. Napaitakas pa niya to. Sabi pa nga niya, salamat ka at ginagalang ko ang doktor mong anak, kasi kung hindi is pinahuli na kita sa police. Yes guys, nagmamadali nga itong si Moira at pinuntahan pa nga ng mga polis yung kanyang apartment, kanyang tinutuluyan. Ngunit sa pagpunta ng mga polis doon is huli na ang lahat, na wala na yung gamit niya, mga gulo-gulo na doon at tila nagmamadali. At ang tanong nga dyan guys is, saan kaya pumunta ito? Na kung saan dapat galingan niya magtago, kasi nga kung makikita siya ng kahit na sino, lalo na ng mga pulis, at mahuli siya, ay siguradong kulong ito. And yes guys, mahirap yung kaso niya, kasi once na makulong ito is wala nang labasan, kasi walang bail yung kaso niya dahil kidnapping yun, isang mataas na uri ng kaso. Kaya nga ang ginawa nito is nag-empake siya agad, at actually dala nga niya yung kanyang pera na ninakaw, o yung 30 million na nawawala dun sa 100 million na pinansa noon ng mga tanyag para nga dito kay Don Pepe. Yes guys, nagmamadali siya. Actually hindi nga niya alam kung saan niya itatago ito, na kung saan nga ang pera ay napakadami, kaya may hirapan siyang bitbitin ito hanggang sa mapadpa siya sa isang lugar, no, na kung saan inisip niya na walang tao. Kaya ang ginawa niya is buti may dala siyang pala, no, tapos dun naghukay siya, at nung naghukay nga siya, inisip niya, patingin-tingin siya, no, kung may tao ba o wala. Pero napansin niya walang tao, is binaon niya dun yung pera niya. Yes guys, talaga naghukay itong si Moira, tinago yung pera na nagbabaka sakali nga na pwede pa niya itong balikan, kasi nga milyones din yun, no? Ngunit sa ginawa niyang paghuhukay, hindi niya napansin na meron palang nakatingin sa kanya na isang lalaki o isang matanda na nagtataka din ano yung ginagawa niya. At nung pag-alis na tong si Moira is nagmamadali din siya, isakto naman din is pumunta doon yung lalaki. Actually medyo kinakabahan nga siya, kasi inisip niya baka patay yun o kung ano man, bomba or what. Pero yun nga guys, ang ginawa nga din niya guys is hinukay niya yung hukay na hinukay ni Moira. At nagulat siya sa nakita niya is guys, isang bag tapos punong-puno ng pera. At sa takot niya at pagkaba is ang ginawa niya is kinuha niya yun at pumunta siya sa isang police station. At sa pagpunta niya sa police station is prenesan niya doon ng pera, at nagulat yung mga pulis na napakadami ng pera. Nagulat nga yung mga pulis dahil dun sa pera, at tinatanong nila yung matanda kung saan yun galing. At sinabi nga ng matanda na nakita niya isang babae na tinago yung pera. Then tinanong nila, inaalala mo ba kung sino yung babae? O kilala mo ba? Sinabi ng matanda na hindi. Kaya nga ang ginawa ng mga pulis, kasi inisip nila na baka si Moira yun, is may pinakita silang picture. And yes guys, pagpakita sa kanya ng picture, tinanong siya, ito ba yung babaeng yun? And then sabi ng lalaki, opo sir, ito yung po yung babae na nakita ko. And then yun nga guys, na confirm na ng mga pulis mismo na ito nga si Moira yung nagtago ng pera. At talagang lumakas ang kutob nila na ito nga si Moira is talagang nagtatago. Ginagawa niya lahat para hindi siya makita ng mga pulis, kasama doon yung pera. And then guys, no, talagang itong si Moira is kumbaga gusto niya nang magtago at hindi makita dahil sa takot na rin na makulong siya. At syempre mabulok siya sa kulungan at tataka din siya sa mga tanyag baka kung ano yung gawin sa kanya kung
makita siya, baka mamaya balta siya ng buhay, no? Dahil sa marami niyang kalokohan. At yun nga guys, no, pinakita dito na itong si Moira is nung actually nakapagkita pala ito dito nga kay Doc Carlos, at si Doc Carlos willing na tulungan ito nga si Moira dahil sa request rin mismo ng anak nila na si Zoe. Sabi nga ni Zoe na ayoko makulong si mama kasi pag nakulong siya madadamay ako at makukulong din ako. At ito nga si Moira is talagang gustong-gusto niya nang makaalis, magtago, kaya talagang kinausap niya rin itong si Carlos. Kahit na alam naman niya na medyo may pagkakaaway sila, no, di sila pagkakaintindihan minsan. At last time nga sinampal pa itong si Moira ni Carlos kasi nga may ligmanakit tong si Carlos, no. Pero talagang lumapit siya. Bakit? Last resort niya na yan eh. O last na wala na siyang malalapitan kundi si Carlos na lang. At ito namang si Carlos is willing tumulong para nga syempre hindi makulong tong si Moira, kasi once na makulong tong madadamay si Zoe at pati siya mismo, kasi nga may nalalaman din siya sa kaso at siguradong idadamay yan ni Moira. Kaya nga gumawa ng paraan tong si Carlos at sinabi pa nga niya na meron akong kakilala doon sa may Japan. And then sabi ni Moira, maganda yun. Mas maganda yun, mas malayo, hindi dito sa Pilipinas kundi sa ibang lugar o sa ibang bansa. And yes guys, sabi ni Carlos na kung meron ka bang passport dyan na papuntang Japan. Then sabi ni Moira na oo, meron ako. Bakit? Then sabi ni Carlos na may kakilala nga ako na pwede kanyang tulungan doon sa Japan. Pwede kang doon tumira, mag-stay at bigyan ka ng new identity. And yes guys, nagulat si Moira, sabi niya, ha? New identity? Yes guys, talaga makapagtago siya doon kasi once na iba na yung pangalan niya, no, iba na yung identity niya, is malamang mahirapan ang mga polis na makita siya o masundan pa siya kasi malayo na yun eh, ibang bansa na yun eh. Kasi kung dito lang sa Pilipinas madali lang siyang mahuli, pero pag sa ibang bansa is siguradong mahirapan doon yung mga polis. Kailangan ng kumbaga intelligence doon sa ibang bansa ng FBI kung sakasakali para lang mahuli tong pugante na si Moira. At talagang si Moira is gustong-gusto niyang makatakas na kasi delikado talaga siya at willing din naman tumulong tong si Carlos kahit na basta lang hindi mahuli itong si Moira kasi mahuli din kasi siya pagka nangyari yun. At itong si Zoe talaga is makakapagpatuloy sa buhay niya na makapagpanggap at maging doktor pa rin at magawa yung buhay na gusto niya. Yes guys, ito pinakita din na ito nga sila Lynette, si Annalyn at si Doc Lyndon is nasa Japan na nga. Yes guys, nilalabig nga sila dun Actually, first time na itong dalawa, yung magnanay, si Lynette at si Annalyn. Ito naman si Doc Lyndon is mukhang ilang beses na nakapunta rito at ito nga rin yung nag-guide sa kanila. At actually, dito na nga sila sa may Nagoya, Japan. Yes guys, masaya sila, no? Kumbaga nawawala din yung stress nila. Kahit pa paano naman, syempre, no? Kahit naman ikaw, maghanap ka ng isang lugar para pampawala ng stress mo. And then, yes guys, dito nga sila pumunta sa Japan dahil nga meron silang convention na gaganapan at nakasama nga rin si Lynette dahil binigyan siya ng passport neto ni Carlos, no? Na kung saan yung passport na yan ibinigay noon nung ang maalala niya nasaktan ni Carlos itong si Lynette at bilang ganti, yun, passport papuntang Japan at para makarelax din. At pakikita pa talaga yung dalawa, lalo na yung magnanay, is masaya-masaya sila, may bonding time sila. Sabi nga ni Lynette, first time nila dito sa Japan at first time din nila na magsama sila na magnanay na masaya. Ayun din niya yung pangarap ni Annalyn dito, no, na makasama yung nanay niya, mag-enjoy sila. At masaya din si Doc Lyndon kasi nakita niya masaya yung dalawa, wala na tong si Annalyn. At wala pa naman yung training nila, convention nila, pero nililibot po na nila yung Japan at nagpapakasaya sila. At ang tanong, hanggang kailan kaya ang kasayahan nila dyan? O baka mayroon silang pamilyar na tao na makikita dyan? Makita kaya dyan nila si Moira? At ito namang si Moira, tuluyan bang makatakas ito at makapunta sa Japan? At ano kaya ang gagawin ni Giselle at neto ni RJ para mahuli itong si Moira? At si Lolo Pepe, kailan kaya magigising si Eric at si Justin? Kamusta na kaya si Annalyn? Ano kaya ang gagawin niya para makatulong sa lahat-lahat ng mga problema ng mga tanyag? And yes guys, salamat sa panonood niyo sa akin.
channel, sa inyo pag-like, comment, at pag-share. And yun lang guys, ingat kayo palagi. Bye-bye.